Hallelujah. Sige po tayong lahat ay tumayo. Batiin mo muna yung katabi mo. Good morning. Ang ganda mo at ang gwapo mo today. At lastly sabihin natin, I'm glad you are here. Come on, kamayan nyo naman. Kamayan ninyo. Good morning. At saba kasama din po namin online. Good morning po. Kami po ay lubos na nagagalak na bagamat di namin kayo kasama physical, pero meron tayong live streaming ngayon. At i-share nyo po ito para mas marami pa pong maabot ang salita ng Diyos ngayong umaga. Come on, let's worship God! Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Come on, let's praise God! Lord, we long for your presence this morning. And we only want to encounter you, God. Thank you, Jesus. Say, I love to be in your presence with your people. Singing praises. I love to sit and rejoice. Lift my
Come on, church, sing to the Lord. For the world to live again. Hallelujah. For all you've That means done. po, you live. You live. Lift up your voice to the Lord. Let's declare, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. You live, you died, you rose again on high. You open the way for Abraham salvation. For the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Thank you, Jesus. Can we all shout hallelujah? Hallelujah! One more time, hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. We praise your name, Jesus, for everything that you have done in our life. Lord, thank you, Jesus. You never forsake us, Lord God, but instead you're always with us, Lord. Holy Spirit, we invite you in this place. Touch our hearts, Lord. This numb and callous heart, Lord God. Lord, palitan ninyo ng malambot, Lord God, at masunuring puso sa iyo, Panginoon. Thank you, Jesus. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is a place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? As I walk now through the valley, let your love rise above every fear. Like the sun shaping the shadow, in my weakness your glory appears. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Come on, let's acknowledge and admit that we're not enough. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Oh, meet us, Lord.
natin yung presensya ng Panginoon. Purihin ka, Lord God. Praise you, Jesus. Come on, it's between you and the Lord. Right this very moment, let's close our eyes. Never mind yung mga katabi ninyo. It's just between you and the Lord right now. Meet us, Lord, in this place. I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want, 'cause all I want is all you want. Will you meet me here again? I'm not enough unless you go. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you want. Will you meet me here again? Thank you, Lord. Let your spirit fall on us. We want to encounter you, God. We want to hear your voice, Jesus. We want to give you our praises, Lord God, our honor, Lord, to you. Holy Spirit, rain down, rain down. Oh, comforter and friend,
Hallelujah! Hallelujah! Praise you God! Praise you Jesus! Praise the Holy Spirit! Diyos po naming banal, napakabuti mo, Lord. Sadyang hindi ka nagkukulang. Sadyang ang pag-ibig mo ay umaapaw, O Lord. Kaya salamat. Kahit hindi kami karapat-dapat, pero pinagdapat mo kami para sa iyong pag-ibig, O Lord. Salamat, Lord, sa kaligtasan na dinala mo, Lord, ang aming panyapak sa lugar na to. Salamat sa bulwagang ito na aming nagagamit para sa iyong kapurihan, O Lord. Salamat, maraming salamat, O Lord. Nawa, ano man ang aming pag-uusapan sa umagang ito, ito'y manatili sa aming mga puso. Mabago ang aming mga buhay, sampu ng aming pamilya, O Lord, sa pamamagitan ng aming mga buhay na ito, maihahayag namin ngayong salita. Kahit hindi kami magsalita, O Lord, sa aming pamumuhay pa lamang, mababakas na nila na ang Diyos na aming pinaglilingkuran, ang Diyos na totoo at buhay. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Dalangin ko, Lord, na ang iyong banal na Espiritu ang sumaamin, ang magturo sa amin. Bigyan kami ng karunungan, kaalaman para maunawaan namin ang kalaliman ng anumang pag-uusapan namin sa araw na ito, Lord. Maging, O Lord, yung aming mga kapatid na nasa online, maging, O Lord, yung mga wala pa rito, tulad ng pagdadala mo sa amin sa lugar na ito. Ingatan mo rin sila, O Lord. Maging ang aming mga naiwan, tahanan, pamilya, padama mo, O Lord, ang iyong pag-ibig sa kanila. Salamat, Lord, sa mga sandaling ito. The rest, O Lord, ng service na ito, ikaw lamang. Napakabuti mo. To you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Amen. Amen. Sige po, tayo pong lahat isa maaari nang umupo. Bigay sa akin Praise God. Magandang umaga din po sa nasa online, especially doon sa abroad, no? At maging sa Infanta. Kami po inyong ipagpaumanhin, no, na kami hindi nakakadalaw dyan. Pero alam ng Panginoon na ang puso namin is lagi nariyan. Amen. At alam po namin na one day, magkikita muli tayo. At salamat sa Panginoon, sa bawat isa, no? Sabi mo nga sa katabi mo na nagtagumpay ka. Amen. Bakit po hindi po lahat ng Sunday is nakakarating ang bawat isa sa gantong pagtitipon. Ano po? Kaya masasabi natin na ang makarating sa bulwagan na ang pinag-uusapan ay salita ng Panginoon is isa na pong tagumpay. Bakit po? No? Sabi ni Pablo sa kanyang epistle, kapag daw dumating ang salita ng Diyos sa isang tao, dumating na yung kaligtasan sa kanya. Amen. Kaya i-claim natin, no? Tayo ligtas. At alam din po natin na every time na naririnig natin sa ating mga pastors na ang dream, no, ng lahat ng tumatayo dito is yung pagdating ng Panginoon is narito tayo sa gantong gawain. Amen. Bakit po? Dahil inuna natin siya. At hindi niya tayo ihuhuli. Amen. At salamat sa Panginoon sa katagumpayan na ako'y nakatayo muli rito, no? Pagamat merong struggle, alam naman po natin yan, no? Ang bawat isa, kahit hindi nagagamit sa pulpito, naroon yung struggle, no? Katulad ko is napakarami sa araw-araw, iniisip sa construction, nagpapala ng ng simento, no? Alam niyo po, ano po, ako'y construction workers. At hindi ko po kinakahiya yan, no? Alam po ng Pastor Junya, no? Siya po ang aking engineer. Glory to God, no? Salamat.
at sa napakaraming microphone na provide ng Lord, no? Ganun po kasi ang Panginoon, no? Lahat ng kailangan natin. No? Nagcha-charge po ito, no? Automatic nagcha-charge. Diyan lang siya. Amen? At alam niyo po, no? Lagi natin tatandaan, 2,000 years ago, no? Si Satan hindi nagtagumpay. Hanggang sa ngayon, no? Alam niyo po, ako po'y galing sa, kung di niyo po naitatanong, ako po'y galing sa Saudi Arabia, no, for 17 years. Ang bansa pong iyon is pure Muslim. Sunni, Shia, dalawang group po kasi yan, no? Pero, alam niyo po, no, napakamatagumpay ng gawain ng Panginoon doon sa lugar na yun. Kaya, alam niyo po, napakapalad natin dito sa country na ang Bible pwede mong labitin. No, hindi ka matatakot na ikaw baka damputin. No, sa Saudi Arabia po, pwede kang damputin. Pero dito po, no, wag po natin ikahiya na tayo naglalapit ng Biblia. Saan man tayo naroroon. Bakit yung nga pong mga sabungero, hinihimas pa sa jeep yung kanilang mga manok. Hindi sila nahihiya. No, yung pa kayang salita ng Panginoon na nagdudulot ng kaligtasan ng kaluluwa, no? Sige po, without further ado, ito po ang naatasan na naibigay sa akin ng ating butihing pastor about the gifts of the Trinity, no? At kung ang inyong pananampalataya or ang ating pananampalataya is ibabase natin letra por letra na matatagpuan sa Biblia, no? Kahit isang taon, no, hanapin natin tong word na Trinity, mabibigo tayo. Hindi natin ito matatagpuan. The word Trinity, no, hindi natin matatagpuan. Siguro kumakain tayo ng ampalaya, no? Pero kung pagbabasihan mo yung Biblia, ititigil mo ang pagkain mo ng ampalaya dahil ito hindi nasusulat sa Biblia, ititigil mo. Bakit po? Wala pong salitang ampalaya sa Biblia. Pero merong mapait na gulay. Amen? Yan po ay nakasulat sa Exodus chapter 12 verse 8. To be exact, ano po? Nang pong binigyan ng utos ng Panginoon ang Israelita sa Passover, no, na yung kailang kakatayin na guya o sheep, ito iro-roast nila. At ito'y kakainin daw nila, no, kasabay ng mapait na gulay. Amen. Wala po ang ampalaya, pero ang gulay po ba mapait? Mapait. Ganun din po sa Trinity, no? Sabi ng 1 John chapter 5 verse 7, For there are three that are bear record in the heaven, the Father, the Word, which is Jesus Christ, and the Holy Spirit. And these three are one. Amen? And these three are one. The gift of the Trinity, no? Ang gift po is tinatanggap, no? At ang gift po dun sa nagbigay, ito po is kusang loob, no? Hindi dahil sa effort mo, no? Hindi dahil napakagaling mo, ito po ay kusang ibinibigay. At hindi po ito humihingi ng kapalit. Yun po yung tunay na gift, ha? Ang gift po ay binibigay ito at hindi ito humihingi ng kapalit. Kapag po binigyan ka ng isang bagay at dun sa nagbigay sa iyo is nag-expect siya ng return, hindi po gift yun. No? Hindi po gift yun. Ito po scriptures natin. Sabi ng 2 Corinthians chapter 13 verse 14, The grace of the Lord Christ
and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. No? Sa 2 Corinthians po, ito po yung huling-huling verse na binanggit ni Paul sa mga taga-Corinth. No? Ito po yung kanyang panalangin na sumaatin daw ang pag-ibig ng Diyos, ang habag ng ating Panginoong Hesus, at ang banal na communion ng ating banal na Espiritu. No? Bakit po? Alam po ni Paul, we cannot do nothing, no, kapag wala ang isa nito. At hindi po tatanggap tayo ng isa nito na wala yung dalawa. Package po ito. No, lagi natin tatandaan, no? Kapag naramdaman ng isang tao yung pag-ibig ng Diyos, no, matatanggap niya ng buong buo si Kristo. At doon sa pagtanggap ng isang tao kay Kristo, na siya'y binigyan ng habag, hindi dahil sa kanyang gawang mabubuti, no? Papasok na dyan ang banal na Espiritu. Kaya hindi po pwedeng mahal natin si Kristo, pero namumuhay tayo sa kasalanan. Kasi po ang tao pong namumuhay sa kasalanan, automatic po wala pong banal na Espiritu. Wala pong communion. Walang partnership. Ano po? Okay, magpalit lang ng nahihirapan ako dyan. Papalit ako ng special, no? Galing po ito sa DB Mart. No? Jesus brings grace. No? At ito pong grace na ito, para po itong glue na nagbabinds us together. At itong grace na to, no, lagi natin tatandaan, this is not a first time or one-time event. It is continuous of blessing. Ulitin ko, no, hindi po ito one-time event. No, ito po'y continuous blessing. Hindi po ito nawawala, no? Ang grace ng Panginoon lagi lang nandyan. At tayo lang ang inaantay na magtanggap. Nandyan na yun. The Father offers love. No? The Father offers love. Lagi nating isaksak sa isip natin na inibig tayo ng Diyos, hindi dahil mabuti tayo. Hindi dahil kaibig-ibig tayo. No? Lagi nating tatandaan, ginawa tayo ng mabuti ng Diyos dahil iniibig niya tayo. Amen? Dahil iniibig niya tayo. The Holy Spirit gives communion. Ano ibig sabihin ng communion? Communion with the Holy Spirit means we are in partnership with Him. Kung ano yung Diyos Ama, kung ano yung Panginoong Hesukristo, ito rin yun. No? Hindi pwede nating tanggapin si Kristo nang hindi natin kasabay tinanggap ang banal na Espiritu. The gift of the Trinity, gifts. Una, the gift of Jesus. The gift of Jesus Christ. Grace. Sabi diyan, no? The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. No, yun daw, grasya ng Panginoon is sumaatin daw. Yan yung panalangin, no, ni Paul. Mataimtim na panalangin ni Paul. Jesus offers us the gift of grace which is unmeritable. Which is unmerited love. No? Hindi dating deserving. Yun po yung ibig sabihin ng unmerited, no? We are not deserving
sa grace na ito. Hindi tayo karapat-dapat sa habag na ito. Merong isang Kristiyano, no? Habang binabaybay niya yung kalsada, papunta sa church, dahil doon niya ginagawa yung morning prayer niya, no? At hindi niya namalayan, 15 miles na over na pala siya doon sa limit, na speed limit, no? At doon sa speed limit na over niya, tinikad siya ng mobile. Pero hindi nagwangwang itong mobile, no? At habang sinusundan siya ng mobile na ito, tumigil siya sa isang coffee shop para bumili ng isang kape, no? Dahil morning nga po yun, no? At yung mobile is tumigil lang sa isang tabi at inaantay siya makatapos sa order niyang kape. At nung makuha na niya yung order niyang kape, bumalik siya sa road. At doon na siya nakarinig ng sirena, no? Ng wangwang dito sa pulis na to. At siya'y pinatabi. Alam niyo po, doon sa kanyang pagpapatabi, sabi nung pulis, ang violate niya is overspeeding siya. Alam niyo po, no? Tinigad siya ng pulis para iserve, para ibigay yung ticket. Which is, ano yung ticket? Justice. Ano po? Ang ibig sabihin ng mercy is kung hindi siya binigyan ng ticket. Tama po? Yun yung ibig sabihin ng mercy. Kung hindi siya binigyan ng ticket. At eto naman po yung grace. Kung yung pulis, binayaran yung kape at hindi na rin siya tuluyang binigyan ng ticket for the overspeeding. No? Yung pong pagbibili ng kape nung pulis, kung sakali man, yun po ang ibig sabihin ng grace. No? Hindi po kasi siya karapat-dapat dun sa nailibre siya ng kape. Ang karapat-dapat sa kanya ay ticket. No? The policeman follow the driver to serve justice. No? Pero Jesus always follows us to serve grace. Amen? Ayan po, no? Sabi diyan, Jesus offers us the gift of grace, which is His unmerited favor. Through this grace, we are saved. Gaya nga na sinabi ko, no? Ang isang regalo, kapag hindi mo i-unwrap at hindi mo tatanggapin, yung grace ng Panginoon is ganon. Kapag hindi mo tatanggapin, hindi ka masasave. No? Hindi siya namatay 2,000 years ago and then after that, save na tayo lahat. Walang ganon. Sabi ng Panginoon sa kanyang Biblia, no? Sa kanyang salita, kapag daw binanggit ng ating labi, no? Na si Kristo ay Panginoon at siya'y nanampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos. No? Ikaw daw ay maliligtas. Tayo daw maliligtas. So, ibig sabihin, 2,000 years ago, nang mamatay si Kristo, hindi pa tayo saved. Doon sa pagtanggap natin, doon sa kanyang ginawa, doon tayo na-save. Through faith, tayo na-save. Ito po, no, mercy, sabi dyan, mercy takes away what we do deserve. Grace give us what we don't deserve. Ito po yung unmerited favor. Isipin mo, nakakommit ka na ng kasalanan. Nag-overspeeding ka na. Nagawa mo na yung joyride, no? Alam niyo po, lahat ng mga driver dito, no, napakasarap ng feelings, no?
ng overspeeding ka, no? Talagang nakakalimot ka, no, doon sa itinalaga ng batas, no? Pero sa Lord, no, kahit nalanguna tayo, nakalimutan na natin siya, na iset aside natin siya, no? Pero ang grace niya na dyan. Once na tinanggap natin, save tayo. Pero one thing lang po, no? Lagi natin tatandaan. Once na dumating ang Panginoon, yung grace na yon, no? Wala na po yun. Done na po yun. Kaya kung meron kayong naririnig na kapatid, kakilala, no? Nasasabihin niya na malakas pa ako, no? Saka na ako tatanggap sa Panginoon. I-rebuke niyo siya. Bakit? No one guaranteed for tomorrow. Kahit sino sa atin dito, no? Di natin alam paglabas natin dyan kung ano mangyayari sa atin. Kaya nga, do good. Lagi. Yeah? Do good. Sabi ni David dito, no? Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ganito po ang Kristiyano, no? At ganito po yung driver. Jesus is following us always. No? Kaya nga po ako na-share ko na dito, no, na God is chasing me for 44 years bago po ako nakakilala sa Panginoon. Kaya nga kami ni Ate Jen, no, maging ang mga leaders, no, na mga edad na, no, nagagalak do sa mga bata, no, in your prime, no, nakilala niyo ang Panginoon. Bakit? Mas marami pa kayong magagawa. Mas marami pa kayong magagawa. I-treasure niyo yun. Bakit? One day, no, ang bawat nagawa natin, merong katapat yan. Lahat po may katapat. Ang lupa, ang langit, no, ang puti, itim, no, lahat po may katapat. Kung ang trinabaho mo para sa Panginoon, isinlaki ng batiya, ibibigay ng Lord yun. Ipuputong sa'yo, sinlaki ng batiya. Siguro po baka hindi po aware ang tao doon sa mga batiya, no? Palanggana po, palanggana. Alam niyo yung palanggana na malaki? Yung sinlaki ng tansan, yung kuping-kuping yung gilid na ganon. O yung pumain, kung tawagin po batiya. At kung ang panunungkulan mo sa Panginoon is maliit lang, pero naglingkod ka, no? Tama na sa yung tansan. No? O sinlaki ng korona ng bayabas. Alam niyo yung bayabas? May korona po yun. Or ganun lang kalaki, no? Ang laki ng ulo mo, to sa korona mo, ganun, no? Gamunggo. No? Pero at least, no? At least, we work for the Lord. Hindi natin siya in-ignore. Yun po kasi ang maraming naliligaw ang tao, no? Sinasabi nila na hindi naman ako gumagawa ng masama, wala akong pinatay na tao, hindi ako nagnakaw ng bangko, no? Ignoring God. No, kasalanan po yun. Ignoring God sa buhay mo, kasalanan yun. Na hindi siya yung binibigyan mo ng authority sa buhay mo, kasalanan yun. Bakit? Ang Panginoon mo ay sarili mo. Amen? Sa Biblia, no? Sabi ni David sa kanyang mga alagad, hanapin nyo nga kung meron pang natitirang lahi ni Saul. No?
At nang matagpuan nila, itong ang pangalang Sheba, ito po yung nag-aalaga dito kay Mephibosheth, no? Ito po yung anak ni Jonathan. At ito po yung crippled leg, no? Lumpo po siya. At sabi niya, hanapin niyo ang taong ito. At gusto kong gawan siya ng mabuti. Dahil yung pagkakaibigan namin ni Jonathan is, no, alam niyo yun. Bagamat ang kanyang lolo is masama, bagamat ang kanyang lolo is nilayuan ng presensya ng Panginoon, is gagawa ako ng mabuti sa kanya. Sabi pa doon, kung babasahin nyo, no, lahat ng ari-arian ng kanyang lolo, ibabalik ko. Nakita nyo yung kabutihan? No? At hindi karapat-dapat si Mephibosheth nito, no? At doon sa kanyang kabutihang loob, sabi niya, araw-araw, makakasalo ko ang taong ito sa aking hapagkainan. Alam niyo po, no? Yung table na ginamit ni David, ito po yung nagsisilbing grace. Bakit po? Kapag po nakaupo, no, si Mephibosheth, kasalo si David, no, natatakpan po ng grace na ito, yung kapintasan. No, hindi po siya karapat-dapat sa grace ng haring ito. Bakit po? Hindi po siya perfect eh. Crippled. Pero siya'y pinagdapat. Siya'y na-cover ng grace. Tayo din po, no? Hindi po tayo karapat-dapat. Pero dahil sa habag ng Panginoon, pinagdapat niya tayo. Amen? At doon po, sa susunod na chapter 10, is meron pong hari sa karatig lugar, no? Ammonites. Ang hari ito is si Hanun. Anak po siya ni Nahash. Si Nahash po is, sabi ng Biblia, wala siyang eksakto na details kung paano sila naging mag-iibigan. Basta sabi po dito, no? Si Nahash is naging kaibigan ni David. At doon sa pagkakaibigan nila ni David, nakiramay ito, nagpadala siya ng pakikiramay, no? Dito kay Nahun. Nagpadala siya ng kanyang mga lingkod, at doon sa suspicious mind nito si Nahum, baka daw padala lang ito dahil nag-i-spy si David. No? Alam niyo po, ginawa, no, pinagpunit-punit po yung damit ng mga pinadalang alagad, no? Lingkod. At inahit po yung kalahati lang. Imagine niyo yun. Inahit yung kalahati lang ng balbas. So nakakahiya, no? At alam niyo po, sa isang napakabuting puso, no? Sabi ni David, sige, wag po muna kayong umuwi. Manatili kayo sa isang lugar until tumubo yung inyong balbas. Dahil nakakahiya po talaga yun, no? At doon sa kabila, no, ng galit ni David, dahil sa kanyang mabuting intensyon, nagawa ni Hanun na pagsuspetsahan siya. Alam niyo po, no, ginera po ito. No? Nagkaroon sila ng gera. Syria, mga karatig lugar, nakakampi nitong si Nahun, no, na kinuha para tumulong, no? Bigo. No? Patay po lahat. Alam niyo po, itong Syria, nakakampi, hindi man nakahugot ng mga sandata, no? Nagtakbuhan agad. Walang interaction na naganap, no? Nagtakbuhan. Alam niyo yon, no? Alam niyo yung kapangyarihan ng Panginoon? Kapag ikaw nasa side ng Panginoon, lahat ng worries,
lahat ng struggles, no? Hindi mo mamamalayan, magtatakbo. No? Basta stand firm lang. Ako po nabanggit ko yung firm, no? Ako may struggle din, no? Bakit? Ako po gagamitin mamaya sa SOL, no? Kasi po yung, sabi ko nga, Lord, nawa, wag yung topic sa SOL ang banggitin ko sa pulpit, no? No? A firm foundation po, no? Bagamat hindi po masama, no? Kasi ito po para sa Panginoon. Pero I want to make clear, no? Na about the gift of the Trinity, no? Kaya salamat naman po sa Panginoon, no? Kaya sabi ko nga, no? Lagi lang tayong firm. Doon sa ating nababasa, doon sa ating naririnig, no? Huwag tayong ma-shake. Bakit po? Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, yung daw pong nagda-doubt, no? Huwag daw pong umasa na tatanggap. Yung daw nagda-doubt, huwag umasang tatanggap. Amen? Both men had offered goodness extended. Tama? Both men had offered goodness extended. Next, both men responded differently. Si Mephibosheth, tinanggap niya ng walang duda. Buong buo. No? Kahit alam niya, no, nung siya'y dumating, after pinatawag siya ng hari, siya'y nagpatira pa. Bakit po? Alam niya, no, hindi siya karapat-dapat. Hindi siya deserve na ipatawag ng Panginoon para sa isang mabuting gawain. Pangatlo, both men ended up different places. No? Sa anak ni Jonathan, tumanggap siya ng habag ng ating hari, ng kanyang hari, ibinilek lahat ng ari-arian ng kanyang lolo na si Saul, bagamat hindi karapat-dapat, no? At yung ginawan ng mabuti ni Haring David na si Hanun, natalo sa gera. Ano po? Ganon din po tayo, no? Every believer has God, goodness, grace, and mercy following them. You are being followed, but before you receive the gift of the Holy Spirit, eto na po yun, you have to unwrap the gift of grace. Dapat mong tanggapin. The revelation of the grace of God is the foundation for the communion of the Holy Spirit. Sabi ko nga kanina, no? Package po yan. Kapag hindi mo tinanggap si Kristo, hindi ka tatanggap ng communion ng banal na Espiritu. Sabi niya, no? The gift of grace can either be received or rejected. It takes faith to accept it, and fear will push you to reject it. Jesus is that good. He offers grace. He desires to shower you with His unmerited favor. No? He desires. No? Hindi dahil mabuti ka, kaya niya ibinigay ang grace. No? Talagang inasam niya na ipagkaloob. Bakit po inasam? Dahil siya'y mabuti. Sabi ng Biblia, walang ibang mabuti. No? We all fall short. Next po, the gift of the Father. Ano yung gift? Love. Sabi diyan, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God
and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. No? Hindi sa isang community, kapag walang pag-ibig, magkakagulo. No? Sapagkat ang pag-ibig po, no, ito yung nag-uudyok sa paggawa ng mabuti. Love is the deepest emotion need of every human. Ito po yung kailangan natin. Hindi po tayo kahit kailan mabubuhay kapag walang pag-ibig. No? I-separate natin yung pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig sa isang tao, pag-ibig sa kapangyarihan, pag-ibig sa material na bagay, no? Nabubuhay po tayo doon. Physically. Pero ang spiritual life natin is patay kapag walang pag-ibig ng Diyos. No? At ito rin po yung kakulangan natin. Itong pag-ibig na ito, no? It is also the biggest deficit in our generation. Sa isang tahanan po, no? Kapag po ang pag-ibig ng ama is hindi nararamdaman ng isang anak, ibinabaling po niya yung kanyang paningin sa mundo. At ito po yung ginagawang pagkakataon ni Satanas. At kung meron man na ama at hindi naman ito nararamdaman ng mga anak, no? Ganun din po ang nangyayari. Itinutuon po ng mga anak yung kanilang hinahanap na pag-ibig sa kanilang pamilya sa mga bagay-bagay. No? Sa cellphone, sa droga, sa sugal. No? At ang ending po nito, no, is kabiguan. Lagi natin tatandaan, no? Kapag ang isang tao naghanap ng pag-ibig sa mga bagay na nakikita, mabibigo tayo at the end. Although, pansamantala makikita natin, yes. Sabi nga ni Ate Kate kanina, no? Anong gusto nyo? Yung panandalian or yung panghabang buhay? Siyempre, sabi niya, ang sasagot natin, panghabang buhay. Siya na rin po yung sumagot sa kanyang tanong, no? Di na po niya kami hinayaan. Wala kaming pakialam. Basta, alam ko, panghabang buhay. Amen. At yun po talagang pinakadapat na piliin natin. Next, we are not just physical being that need sleep and food. We have a need in our soul to be loved and to feel truly accepted. Minsan po kasi ganito, no? Minsan akala natin hindi tayo karapat-dapat ibigin. Minsan akala natin hindi tayo kaibig-ibig, no? Pero lagi natin tatandaan, merong nagbigay ng kanyang buhay sa atin. Sa kabila, no? Na kung ano man tayo, inibig niya tayo. Alam po natin, no? At I praise the Lord, no? Dahil tama yung sabi ng isang pastor, no? Habang lumalalim ka sa pag-aaral mo patungkol sa Panginoon, natatagpuan mo yung sarili mo na napakarami mong pagkukulang, na napakarami mong ginawang mali. Kaya yung pag-ibig ng Diyos, ito yung ine-embrace mo. Bakit? Ito na lang po kasi yung bumubuhay doon sa pastor na yon. Kumikilos na lang siya dahil alam niya, no? Ayaw niyang masayang yung pag-ibig na yun. I hope, no, na ang bawat isa sa atin, ganito yung mindset. Kaya tayo kumikilos, kaya tayo nagtatrabaho para sa ikalalago
no, ng kaharian ng Diyos dito sa lupa is ayaw nating masayang yung pag-ibig na yun. Although, sa paningin ng Diyos, no, hindi po ito sayang. Pero tayo, no, bilang para sa ating sarili, no, sa isip natin na, hindi ko sasayangin, no, yung pagkakasave sa akin ng Panginoon. Mananatili akong matyaga, mananatili akong nakatayo, no. Bakit sabi ng Bible, no, yung daw mananatili, no, na matyaga, mananatiling nakatayo, mananatiling nagtitiis until dumating ang Panginoon, yun daw yung maliligtas. Amen? Yun daw po yung maliligtas. Kaya nga, sabi ko, no, kapag wala ang pag-ibig ng Ama, ito po ang kalalabasan. No? If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Kaya po, para sa atin, sa umagang ito, no, kung meron man tayong bagay na, or mga tao na sa tingin natin nagkukulang sa atin, lagi natin tatandaan, ang pag-ibig ng Diyos is enough para sa atin lahat. Kahit anong dami natin, enough yun. No? Bakit? Sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tandaan po natin, no? It will remind us, Jesus came dahil hindi sa awa. Tandaan niyo yan, ha? Jesus came hindi dahil He feel pity para sa atin, no? He came because He loved us. Alam niyo po, no? Ako'y nababagabag nung ito'y nalaman ko, no? Sa isang pastor, no? During pandemic, tayo po'y nagkaroon ng lockdown, hindi na tayo nagkaroon ng physical connection, kundi virtual lang. At habang siya'y unti-unting nababago, unti-unting bumababaw, no, yung higpit, is nagkaroon po tayo ng mga Bible study sa bahay-bahay, no. Ako po, meron po kasi akong mga kapitbahay na born again din, no. At nung isang pastor nila, is na-invite kami ni Ate Jen. At sabi sa amin na baka daw pwede kami umattend ng Bible study nila, no. At to make the long story short, naka-attend kami, no. At after niya mag-close ng message, nagtanong siya. Sabi niya, alam niyo ba kung bakit dadalhin tayo ni Kristo sa langit? No? At ako, I am pretty sure, no, about sa answer ko, no. Tumaas ako ng kamay. Sabi ko, dahil mahal niya tayo. No? Dahil mahal niya tayo. Alam niyo po ang sagot ng pastor, no? Hindi daw po yun. Yung pinaka-main. Nagkaroon ako ng confusion, no? Hindi ba yun ang main? Yung pag-ibig ng Diyos, kaya niya ibinigay yung kanyang buhay, at siya muling raised from the dead, at ascend to heaven, at dadalhin niya tayo kung saan siya naroroon. Ang sagot niya, ano? Gusto daw niyang patunayan na hindi siya sinungaling. No? Kahabagan siya ng Diyos, no? Bakit po? Hindi po yun. Hindi po yun ang doctrine, no? Na kaya tayo niligtas ng Panginoon dahil gusto niyang patunayan na hindi siya sinungaling, no? Kaya po, para sa atin, no, mga kapatid, maging maingat tayo. Lagi tayong magbasa, no? Tulad ng mga Berean, no? Yan po yung isang lugar po, no? Macedonia po yan, no? Ang kung tawagin po yung mga people dyan sa Macedonia is Berean. Habang nagpipreach si Paul, nagsusulat po sila. Bakit? Gusto po nilang ma-clear, no? Na tama yung sinasabi dito.
Kaya ako nabe-bless sa pastor kanina, no? Sabi niya rin sa isang bata, no? May dala ka bang note? Napaka-importante, no? Na nag-jot down tayo. To make sure na napag-aaralan din natin. Bakit? Maari tayong mailigaw. Maging sa pinakikinggan natin online, YouTube, no? Mga social platform na yan, no? Media platform na yan, no? Maging maingat tayo. Tulad ng pagkain ng isang prutas, no? Yung hindi papakinabangan, itluwan natin. Tulad ng atis, no? Napakaraming buto. Kainin lang natin yung flesh. Yung kapaki-pakinabang. At itapon natin. Amen. Sabi ko nga, no? Ang pagpunta sa langit, hindi ito tulad ng pagtanggap kay Kristo lang. Package po kasi yun. Katulad din po yan ang paglakad ng dalawang tao. Na hindi sila nagkasundo na makarating sa mall, manood ng sine, mamalengke, no? Nang hindi sila nagkasundo. Tayo rin, no? Yung pag-ibig ng Diyos, kung hindi natin ito tatanggapin, hindi tayo makakarating. Kahit kailan, no? Hindi pwedeng makarating sa langit yung hindi tumanggap kay Kristo. Hindi man natin sabing literal, nakaaway ko si Kristo. Pero yung hindi mo pagtanggap kay Kristo, nangangahulugan na yon, nakaaway mo siya. Amen? Last but not the least, at parang humahaba na, ano, sabi nga, no, para daw gabi, lumalalim daw po, pero hindi naman siya hinuhukay. Amen? Sabi diyan, no, the gift of the Holy Spirit, ano yon? Communion. Sabi nga kanina, no, kapag daw yung grace ng Panginoon is hindi mo tinanggap, hindi ka rin tatanggap nito. Bakit? Ang sabi ng Bible, ang sabi ng kanyang salita, bago siya mag-ascend, magpapadala ako na katulad ko. No? Ito pong tatlong ito, no? Wala po itong dagdag bawas. Lagi natin tatandaan, no? Wala po itong dagdag bawas. Hindi po ito katulad ng balota, no? Meron dagdag bawas. Meron lang nagbibigay ng command. Pero about the authority, no? Parang isang pamilya yan, no? Parang isang pamilya. Nakadikit sa bawat isa yung apelyido. Bagamat ang father ang nagbibigay ng authority, pero lagi natin tatandaan, sa isang pamilya, no? The power is there. Ganun din ang Trinity, no? Ulitin ko, no? For third time or fourth time, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. Be with you all. Amen. Bakit? Alam ni Paul, mapapahamak tayo. Mapapahamak tayo. Mapapahamak tayo. Fellowship is not a prayer, it's friendship. No? It's friendship. Sabi diyan, the gift is not power. Even though it fills us with power. The offer is not tongue. Even though we will speak in unknown tongues after being filled with the Spirit. No, ito po yung offers talaga. It offers us His communion or divine fellowship, which is the key
to walking in the Holy Spirit. No? Kaya nga po, ang bawat isa is lumalago. Wala pong paglagong magaganap sa bawat isa sa atin na yung bukang bibig lang is Kristo, yung bukang bibig lang na mahal niya si Kristo, pero after ng service, nasa sugalan, nasa inuman, no? Wala pong paglagong magaganap kung hiwalay ang banal na Espiritu. Ito po yung nagbibigay ng tagumpay. Dito po tayo magtatagumpay. Imagine niyo, no? Napakarami nating gawain sa bahay. Kung tutusin, itong maghapon na to, pagtatrabahuin natin kulang pa. Pero bakit ka narito? Bakit tayo narito? Because of the Holy Spirit. No, hindi dahil sa pastor. Kaya tayo narito dahil ito yung tama. Ito yung inuudyok sa atin na ito yung tamang gawin. Ito yung nararapat na gawin. Bakit? Yung mga labada, yung mga walisin, matatapos yan. Sa pamamagitan ng Matthew 6:33. Amen ba? Naniniwala ba tayo? No? Na ang lahat ng bagay is magtatagumpay tayo kapag ginawa natin Matthew 6:33. At I conclude, no? Mamaya pag-uwi natin, victorious tayo. Bakit? Inuna natin ang Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Praise God, no? Ano yung communion? Sabi dyan, koinonia. It means participation in social relationship. Tingnan niyo po, no? In 3 years and 6 months, ng pagsama ng 12 disciples sa Panginoong Hesus, dumalangin ba sila sa Panginoong Hesus? Hindi. Nakipag-communion sila. Ano yung ibig sabihin ng communion? I-spread natin, pakikipag-usap, pakikihalubilo, laging kausap, kasakasama, no? Ganun po yung communion. Tulad ng banal na Espiritu, hindi po natin siya pwedeng iwan muna. Sabi nga ng, naalala ko ng Bishop Oriel, no? Lord, pwede bang iwan ko muna yung aking pagiging bishop, yung aking pagiging pastor? At etong aking kapatid is sasampalin ko lang? No? Wala pong gano'n. Kaya niya sinabi yun dahil alam niya, no? Hindi gano'n, hindi pwedeng iwan. Talagang magtitiis at magtitiis ka. At tatanggapin mo. Bakit si Kristo, no? Tinanggap tayo. Kahit hindi tayo karapat-dapat. Amen? Sabi ng Acts chapter 2 verse 42, they continued steadfastly in the apostles, doctrines and fellowship, in the breaking of the bread, and in prayers. Anong pinakamalapit sa Tagalog niyan? Nananatiling magkakasama. Nananatiling magkakasama. Yan po yung pinaka-core, no? Dapat daw po tayo na lingkod ng Diyos, lahat ng tinawag ng Panginoong Hesus, dapat nananatiling magkakasama. Hindi nagsisiraan, no? Hindi gumagawa ng kahit anong salita laban sa bawat isa, no? Meron man tayong nakikitang pagkukulang. Pero itong pagkukulang na ito maging aral sa atin. Hindi ko gagawin yun. Ganun po kasi yung tama eh. Pero para sabihin mo na mali siya dahil perfect ako, dahil lagi akong tama, I don't think so. No? Lahat tayo sablay.
Yan po ang katotohanan, no? Lahat tayo sablay. Tayo'y tulad ng isang basaang marumi. No? Lahat tayo sablay. Sabi ng John 14:16 until 18, and I will pray the Father, and He will give you another helper. Ito po yung katulong natin. Sabi ko nga kanina, no? Hindi tayo magtatagumpay. Ang Kristiyano hindi magtatagumpay kapag wala ang communion. Tulad ng unang church. No? Kung ang banal na Espiritu is hindi pumasok ng una kay Peter. No, nabalik na naman ako doon sa firm foundation. No? Hindi magaganap or hindi matutupad yung unang-unang church sa pamamagitan ni Peter. Bakit? Panginoon po kasi yung cornerstone. Amen? Sabi diyan, no? That He may abide with you forever. That will with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it never sees Him, nor knows Him. But you know Him, for He dwells with you. No, ibig po kasi sabihin ng with you, ito po kasi sa kaila-ilaliman. No? With you. No? And will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you. No? Hindi daw niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan nag-iisa. Lagi natin pangahawakan yan, no? Hindi niya tayo iiwan nag-iisa. Although, literally, kung iwan man tayo ng mga mahal natin sa buhay, kaibigan, no? Pero one thing, no? Jesus Christ will never leave us, nor forsake us. Naalala ko, no? Sabi ng aming agent sa pagkuha namin sa sakyan, si Ate Kate, no? Nung sila'y nagkakaroon ng problema sa family, sabi ko sa kanya, kaibiganin mo si Kristo. Bakit kay Kristo meron forever? No? Kaya kung ang bawat isa sa atin naghahanap ng BFF, still naghahanap ng BFF, no? Mabibigo tayo sa mga tao na kapaligid sa atin. Bakit kay Kristo lang po matatagpuan? No? Walang makakatagpo ng forever sa mga bagay. Maging sa asawa natin, no, walang forever. Sabi diyan, the title helper is a translation word, Greek word, parakletos. It means para, very close. Kleo means to call. No? Ito daw po yung dapat natin aralin mabuti, no? Na kung paano tayo magiging close. Kung paano natin kakaibiganin ng gusto ang banal na Espiritu, which is our helper. Dahil sabi ko nga, no, ang bawat isa or ang isang Kristiyano na gustong magtagumpay, kailangan niya ng katulong. Ang isang tao na gustong humayo sa pamamagitan lamang ng popularidad, sa pamamagitan lamang ng sariling gain, asahan po natin, hindi magtatagumpay. Mabibigo at mabibigo. Bakit? Kailangan po ng pagkilala. Ito po kasi yun, yung pinakatamang term, no? Kailangan kilalanin mo. Kapag kinilala mo siya, no? Yun po kasi ibang translation ng pagkilala, pagtanggap po yun. Pag-angkin. Yun po siyang isa sa pwede po nating igawing kahulugan, no? Kapag po kinilala natin na tayo ay tinutulungan, no, yung tagumpay na yun, hindi mawawala. Yung tagumpay na yun, hindi mawawala. Amen? At, ayan po, no?
Last na po yan. The communion of the Holy Spirit be with you. Be with us all. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo, no? Through the Holy Spirit, believers become partaker in the life of the Trinity, sharing in the Father's love, the Son's sacrifice, and the Spirit power. Communion, ito po yung celebration, no? Remembrance and proclamation of Christ's death. Reminding us na siya'y namatay, inilibing, at muling binuhay. At yung kaloob ng Trinity na to, no? Lagi po natin tatandaan, gawin po natin itong isang kayamanan. Na tulad ng isang ginto, no, nililinis natin, tulad ng isang bagay na lagi natin iniingatan na huwag ito'y masira. Ganon din po itrato natin ang gift of the Trinity, no? Yung habag ng Diyos, Panginoong Hesus, no? Yung pag-ibig ng Diyos at ang communion, no? Tulad ng isang ginto, no? Tulad nito ingatan natin. Na once na ito'y nawala, baka mahirapan na tayo ibalik ito. At one day, matatagpuan natin ating sarili na bigo tayo. Dahil inilagay natin yung ating paningin sa mga bagay na nasisira. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah, praise you God, praise you Jesus, praise you Holy Spirit. Diyos po naming banal na nag-uumapaw ang pag-ibig sa amin. Salamat sa iyo, Lord. Ganun din ang iyong habag sa amin, Panginoong Hesus, na kahit hindi kami karapat-dapat, is kami pinaglaanan mo ng iyong buhay. Nagsakripisyo ka para sa amin. Nagbata ka ng hampas, sampal, tadyak, suntok, para sa mga taong hindi karapat-dapat. At dahil sa iyong kaputihan, dahil sa iyong walang sawang pag-ibig sa amin, nakuha mo ang pagkaloob sa amin ng iyong banal na Espiritu. Kahit salamat ng marami, O Lord. Kahit dalangin namin, Lord, na kami patuloy mong samahan, patuloy mo kaming tulungan sa the rest ng aming buhay para araw-araw, at the end of the day, matatagpuan namin ang aming mga sarili na nagtagumpay kami dahil sa iyo. Maunawaan namin, matanggap namin na anumang meron kami, anumang meron kaming katandyagan, anumang meron kaming katagumpayan, ito'y huwag namin akinin dahil sa aming kalakasan, dahil sa aming talino. Bagkos, ito'y ibigay namin sa iyo. Dahil sa totoo lang, O Panginoon, sa pamamagitan mo, merong katagumpayan. Sa pamamagitan mo, merong kapayapaan. Sa pamamagitan mo, nakaaabot kami, O Lord, ng mga tao na hindi pa naabot ng iyong mga salita. Especially ang aming mga mahal sa buhay, magulang, kapatid. Dahil nakikita namin, Lord, ang aming mga sarili sa kanila. Dahil kapag hindi sila tumanggap, at kapag hindi rin kami naghayag ng iyong salita sa kanila, alam po namin na kalunos-lunos ang sasapitin.
ng mga taong hindi kumikilala sa iyo. Bagamat kami ligtas, bagamat kami nasa iyong panig, Lord, gusto rin namin ng aming pamilya is makasama namin. Nahihirapan man kami, nalulugmok man kami, pero hindi kami susuko, Lord. Dahil nananampalataya kami one day, ang aming mga kapatid, especially, Lord, yung aming mga pamilya, na hindi sila nag-church sa ganitong gawain, O Lord. One day, pagbigyan mo kami, O Lord. One day, makasama namin sila. Kaya salamat sa iyo. Salamat sa iyong presensya na patuloy namin nararamdaman sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, Lord. Salamat, Lord. Salamat. Napakabuti mo, Lord. Ito pong aming samot dalangin at inihiling ko sa pangalan ng Panginoon Jesus. Everybody say, Amen, Amen, Amen. Holy Spirit, rain down, let's sing. Rain down, oh comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. No eye has seen, no ear has heard, no mind can know what God has in store. So open up heaven, open it wide over your church and over our lives. No eye has seen, no ear has heard, no mind can know what God has in store. So open up heaven, come on, open it wide over your church and over our lives. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Let's declare. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on you. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Good morning po, magandang umaga. Sige po, maaari po muna tayong umupo sa mandali. God is good. And all the time. Ayan.
Ayan po, no? Sa pagpapatuloy po ng ating gawain, tayo po ay dadako na sa tithes and offering. As we continue progressing, refining our character and attitude about tithes and offering, about giving, as well as checking our hearts, in today's scripture po, let me read to you Malakay 3:10 ng New International Version po. It states that, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." Basahin din po natin sa wikang Tagalog. Malakyas, 3:10 na magandang balita, Biblia. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga 10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang mga masaganang pagpapala. Ano po? Let's start by po ng let's care for one another po. May pakiusap lang po ako sa inyo na pakitab po yung katabi nyo. Tingin po kayo sa kaliwa, tingin kayo sa kanan. Ayan po. Pakisabi po, God owns everything. Sige po, pakitab pa po. God owns everything. Okay po. Na ang lahat ng meron po tayo ay sa Diyos. Po. You can read it in Psalms 24:1 ng NIV version din po yung kinuha ko. That the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it, everything in it, the world and all who live in it. Ayan pa. Pakisabi pa po, isa na lang po. Kahit tithe ka, mag-tithes ka. Okay pa. Ano daw po? Kahit tithe ka, mag-tithes ka. Okay pa. Let me share po a practice po, no, telling you from the heart that salvation begins from the mind, it touches our hearts, and then it touches our wallet. For most of us po, we cannot deny the fact that the last is the wallet po, no? But when we learn, as we grow in our relationship with God, we will learn that God wants you, us, we, to know about money. It's counterintuitive, meaning it's opposite po. God wants to bless you, bless us, bless we. Sige po, pakisabi sa tabi nyo, God wants to bless you. Yeah po. Yeah po. We know naman po, hindi naman po kaila sa atin na God doesn't need our money. Pero bakit po sinasabi ng ating Panginoon na ang tungkol po sa pagtatithe po, no? To enlighten us po, gaya po ng sinabi natin kanina, it is a reminder that God owns everything. It is to protect you. It is to protect us. That tithing is to bless you, bless us, because if you don't remind ourselves, that everything we have belongs to the Lord, you will be in trouble. I will be in trouble. We will be in trouble. So, ano pong pinagbabasehan nito? If we read po yung prior verse ng Malakay 3:10, sa Malakay 3:8 po. Kinuha ko na po yung sa wikang Tagalog na magandang balita Biblia. Ang nasasaad po doon, ang tanong ko na may matuwid bang nakawan ng tao ang Diyos? Sabing, hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan po? Sa mga 10 bahagi at mga handog. I believe naman po no one of us po wants to be tagged as robbers po, no? Let me say that this po na tithing and saying this word po is not doing by force. Hindi naman po tayo pinipilit or
may niraround po sa atin, pinapaikot. We do the tithing po by our free will and in our free will, kutukusa po tayo tumatayo para pumunta po sa harapan na po. It is a matter po on how we understand or our understanding about the scripture. It is not 10%, it is not 90%, but everything belongs to God. That we, as Christians, are stewards of God. The stewards for God's gift and resources. This will help us po guard our heart away from materialism to a God-centered life, accepting the fact that you, me, us, we can never outgive God. But this is to give Him a chance to bless you. God bless you to bless others. We give without expecting. Our hearts is the most important when it comes to giving. We give it because we want to honor Lord our God. Sige po, tayo po'y tumayo at ipanalangin po natin ang ating dalang handog. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Father God, we thank you for this wonderful time. As we approach you today with hearts full of gratitude for the blessings you have given us, we acknowledge that everything we have comes from your loving provision, and we are thankful for your faithfulness. We are sweeping our tithes and offerings. We do so joyfully, recognizing that you have called us to be faithful stewards of the resources you have entrusted to us. Help us to give generously and cheerfully, understanding that our giving is an act of worship and expression of our love for you. We ask for your blessing upon these tithes and offering, that they may be multiplied for the advancement of your kingdom. All praises and glory to you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayo magkaloob. Spirit of the Lord is great and mighty. Spirit of the Lord is my victory. Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. The Spirit of the Lord. Spirit of the Lord is great and mighty. Spirit of the Lord is my victory. Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. Sige po tayong lahat ay tumayo at tayo umawit. He that is in me, than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word, of His word. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. Spirit. Oh, the Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty in me. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word, of His word. Oh God, the Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Great and mighty in me. Great and mighty in me. So makikita po natin, busy-busy po ang ating pong mga leaders po sa paglilingkod po sa Panginoon.
Pero ang end goal po natin mga kapatid, mga cell group leaders po, madala natin sila tunay po sa paglilingkod sa Panginoon. Pupunuin natin ang bulwagan na to. Ipakita natin na busy tayo weekdays. Makita sila every Sunday sa loob po ng simbahan bilang patunay na talagang may pinupuntahan yung mga pagkakabisi po natin. Ano po? So ilagay po natin sila sa loob ng simbahan sapagkat napakaganda po na makapasok po sila sa bulwagang ito at makita po natin ang bunga ng mga pagpapagal na ginagawa natin from Monday hanggang Saturday. Ano po? So yun po yung nais ng Lord sa atin na makapagsama-sama po tayo every Sunday, magpalakasan tayo, magpahinga tayo sa presensya ng Panginoon. Nang sa gayon po, patuloy po tayong abutan ng Diyos na mainit po sa kanyang muling pagbabalik po. Sige po, tayo po ay manalangin po at magpasalamat tayo sa Diyos sa oras na ito. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, labis po kaming nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa umagang ito for gathering us once again, Panginoon, upang patuloy po na magsama-sama, magpalakasan at higit sa lahat, Lord, sumamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon, sapagkat tunay, Lord, na napakabuti niyo po sa amin. Hindi po kayo nagbabago noon, ngayon at magpakailan at kailanman, Lord. Hindi niyo kami pinabayaan, hindi niyo kami iniwan, Panginoon. Tapat ka po sa iyong salita, tapat ka, Panginoon, sa mga taong sa iyo po ay patuloy po na umaasa at naglilingkod, Panginoon. Maraming salamat po sa mga kapatid, Lord, na ginamit po ninyo upang patuloy, Lord, na makarating po ang bawat isa sa bulwagang ito. Salamat sa kanilang mga buhay, sa mga cell group leaders, Lord. Patuloy mo silang i-bless, patuloy mo silang samahan, patuloy mo po palalimin pa ang kanilang pagnanais, Lord, na patuloy po silang makapagdala ng kaluluwa pabalik sa iyo. Hindi lamang, Lord, makakilala sa iyo, higit sa lahat, Lord, sila po ay ma-develop bilang isang disipulo mo, Panginoon, sapagkat katulad ng sinabi mo po sa amin, Panginoon, na aming anniversary, Lord, na tunay po na napakarami pong aanihin, subalit kakaunti po ang mag-aani. Kaya, Lord, kami po ay patuloy pong humahayo, patuloy kaming nananalangin, Panginoon, at matagpuan po namin ang mga laborers na to, Lord God, na i-equip mo po, Panginoon, gamit po ang buhay ng bawat isa sa amin upang marami pa po kaming madala sa piling po ninyo ng mga kaluluwa, Lord, na labis po ninyong minamahal, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Gayon din, Lord, salamat sa buhay ng Pastor Erwin na ginamit mo po sa aming kalagitnaan. Patuloy mo siyang pangunahan, patuloy mo siyang i-equip, patuloy mo siyang i-anoint, Panginoon, at patuloy mo po pong palawakin ang ministeryong pinagkatiwala mo po sa Kanya nang sa gayon, Panginoon, patuloy, Lord, na ang buhay niya, Panginoon, ay magamit para lamang sa iyong kaluwalhatian. Ano man po ang desire ng kanyang puso, ano man po ang kanyang mga long-standing prayer, Panginoon, na magbibigay po ng kaluguran sa iyo. Kaming lahat ay patuloy pong nakikiisa, Lord. Katagpuin mo po nito, abutin mo po ito, Panginoon, nang sa gayon, Lord, patuloy po na magalaka sa kanyang buhay at magkaroon din po siya ng kagalakan, Panginoon, sa patuloy po ng paglilingkod po sa iyo. I-bless mo siya mightily, higit sa lahat, Lord, yung kanyang kalusugan, Panginoon, ay patuloy mo pong ingatan, 10 ng kanyang buong pamilya, Panginoon. Maraming salamat at sa bawat isa, Lord, na nagamit po sa oras na ito, sa worship team, salamat sa buhay nila, Panginoon. Patuloy mo po silang ingatan, patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang palalimin, Panginoon, sa antas ng pagsamba nila sa iyo, Panginoon, sapagkat napakalaki po ng bahagi po nila sa pagtitipong ito, Panginoon. Patuloy mo silang paramihin, Panginoon, at higit sa lahat, patuloy mo silang gamitin bilang mga sundalo mo, Panginoon, na mag-aakay din ng kaluluwa pabalik sa iyo. Salamat sa lahat, maging sa ushering ministry, sa lahat po, Panginoon, na ginamit mo po sa bulwagang ito, Lord. Salamat po at patuloy mo silang pagpalain. Alam ko po, Panginoon, ng lahat ng tao na nagpapagamit sa iyo, ay hindi nyo po makakalimutan. Kaya, Lord, maraming salamat, Lord, maging sa bawat isa na inuna po ang gawaing ito, Panginoon, nalalaman mo po ang kanilang kalagayan. Even, Lord, first time po silang nakarating sa bulwagang ito, kami po ay nakikiisa sa kanilang panalangin. Lord, ang mga salitang naitanim sa kanila ngayon, kayo po ang magpalago. Kayo po ang patuloy, Lord, na magpalalim nito nang sa gayon, Lord, magkaugat ito sa kanilang puso at sila man, Lord, ay magkaroon po ng conviction na magamit ng Espiritu ng Diyos para sa kaluwalhatian mo, aming Ama. Maraming salamat po, Ama, kung paano, Lord, na iningatan niyo po ang bawat isa sa amin sa pagdako po namin sa lugar na ito. Muli, Lord, itinitiwala po namin sa iyo ang aming pag-uwi.
sa aming mga pansamantalang tahanan. Ang aming pong isang linggong ito, Lord, ay patuloy po namin isinusuko sa iyo. Ikaw po ang manguna sa amin sapagkat hiwalay sa iyo, wala ho kaming magagawa, Panginoon. And as we depart in this place, Lord, ang patuloy po ng pagmamahal ng Diyos Ama, ang patuloy po na pagliligtas ng aming Panginoong Jesucristo at ang patuloy po na pagpisan at gabay ng Espiritu Santo ay sumaamin ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng pinagpala ay magsabi po ng Amen and Amen. Magkamayan po tayo. God bless you, kapatid. See you again next Sunday. The Spirit of the Lord is always with us, empowering us, transforming us day by day.